Si Katrina Smith ay residente ng Machesney Park sa Illinois. Siya nagtatrabaho bilang Human Resource Coordinator sa Cameron Industries, isang automotive plant. Siya ay kasal sa 44-year-old na si Todd Smith ng 7 taon. Noong October 23, 2012, nagsimulang mag-alala si Todd nung tumawag sa kanya ang boss ni Kat. Nagtanong ito kung ano ang nangyari dahil hindi pumasok si Kat nung araw na yon at hindi nagpapaalam sa kahit na sino. Isang pag-uugali na hindi pangkaraniwan kay Kat. Hindi rin niya sinasagot ang kanyang cellphone na nagpaalarma sa kanyang mga katrabaho na natatakot baka may nangyaring masama sa kanya. Sinabi ni Todd sa mga pulis na huli niyang nakita si Kat bandang alas 9 ng gabi nung umalis ito sa kanilang bahay. Kababalik lang umano nila mula sa isang bakasyon sa Washington para i-celebrate ang kanilang 7th wedding anniversary. Dagdag pa ni Todd na pagka-uwi nila ay naglaba kaagad si Kat at ginamit pa ang kanyang computer para i-finalize ang gagawing job interview kinabukasan na matagal na niyang inaantay. Pagkatapos noon ay nagpaalam siya kay Todd na pupunta sa apartment ng kanyang kaibigan sa Roscoe at doon na magpapalipas ng gabi. Kinabukasan nag-message daw sa kanya si Todd pero hindi na ito nagre-reply. Ayon kay Todd, wala naman silang pinag-awayan ni Kat at maayos ang lahat sa kanila. Tinawagan ni Todd ang kapatid ni Kat na si Miranda para sabihin na hindi niya ito makontak. Alam ni Miranda na may hindi magandang nangyari. Nagsimulang magsagawa ng malawakang paghahanap ang mga pulis. Nandikit din sila ng posters na may litrato ni Kat. Ang kanyang mga kaibigan, kakilala, katrabaho at marami pang mga tao ay nag-volunteer na din sa paghahanap. Kahit si Todd ay aktibo din na sumama sa paghahanap sa kanyang asawa. May mga nag-organisa pa ng candlelight vigil at panalangin para makabalik ng ligtas si Kat. Ang kanyang pamilya ay gumawa din ng Facebook page na Find Katrina Smith para makakuha ng suporta at para makapagbigay din sila ng updates tungkol sa paghahanap. Isang araw matapos may report na nawawala si Kat, nahanap ang kanyang Chevrolet Cruze na sasakyan na inabandona sa gilid ng kalsada, mga 2 milya ang layo mula sa kanilang bahay. Dinala ang sasakyan at ipinasa sa forensic technicians para sa analysis. Kaagad na napansin ng mga pulis na nilinis ang sasakyan. Makalipas ang 2 araw malapit sa lugar kung saan nakita ang sasakyan ni Kat, nadiskubre naman naghahanap ang kanyang wallet, cellphone at paper towel na may mantsa ng dugo. Kaya naman malakas ang kutob ng mga pulis at ng mga tao mismo na hindi lang basta nawawala si Kat, kundi may masamang nangyari sa kanya. Lumabas sa TV si Todd na umiiyak habang nakikiusap at umaasa na makauwing ligtas ang kanyang misis. Mula sa sandaling nawala si Kat, araw-araw din nakikipag-usap sa media si Todd. Sa spekulasyon ng mga pulis, may mga naisip sila ng mga senaryo na maaring may sumusunod sa kanya o may koneksyon ba ang pagiging miyembro niya sa kanilang community church. Ang unang naging suspect nila ay ang lalaki mula sa kanilang simbahan na inaresto. 2 taon ang nakakalipas sa kanilang kapitbahayan dahil nahuli itong naninilip. Kaya naman naisip ng mga pulis na maaring tinarget niya si Kat. 2 linggo bagong insidente na ikwento niya sa kanyang katrabaho na pakiramdam niya ay may sumusunod lagi sa kanya. Dagdag pa na kanyang katrabaho na may isang pagkakataon din na may nagtapo ng napakaraming flyers sa kanilang parking lot sa trabaho na may nakasulat na may relasyon si Kat sa ibang lalaki na nagngangalang Guy. Pero hindi nila nakilala ang gumawa nun dahil nakatakip ang mukha ng lalaki nagtapon at nagpakalat ng flyers. At ang sasakyan na ginamit ay wala ding plate number. Sobrang natakot si Kat dahil sa insidenteng yon na dinagdagan pa na pakiramdam niya may lagi nakasunod sa kanya. Naging paranoid na si Kat kaya naman nagbalak na siyang kumuha ng baril para maprotektahan ang sarili kung sakali. November 9, 2012, 17 days matapos mag-report ni Todd sa mga pulis na nawawala ang kanyang misis, nakita ang katawan ni Kat sa Rock River. Na isang bombero na nag-fishing pagkatapos ng kanyang trabaho. Ang katawan ni Kat ay naaagnas na kaya naman halos hindi na ito makilala. Kaya naman umasa na lamang ang mga pulis sa dental records para makumpirma ang kanyang pagkakakilanlan. Sa autopsy ay lumalabas na namatay si Kat dahil sa blunt force trauma sa kanyang ulo na dulot ng isang mabigat na bagay. Ang kanyang katawan ay may mga pasa din, indikasyon na sinaktan siya ng todo bago siya pinatay. Naging pangunahing person of interest si Todd ng mga pulis. Kaya naman sinuri at pinag-aralan ng mabuti ng mga pulis ang pag-uugali at bawat kilos ni Todd. Sa unang tingin ay tila nagdadalamhating mister si Todd.
Dahil simula nung unang araw na nawala si Kat, halos araw-araw din siyang umiiyak at umaasa na makitang buhay at ligtas ang kanyang asawa. Pero napansin ng mga investigador na merong hindi pagkakapare-pareho sa pagpapakita niya ng kanyang emosyon. Dahil wala namang luwas silang nakikita sa tuwing humihikbi siya at tila scripted lang ang ipinapakita niyang kalungkutan. Dagdag pa doon, habang sumasama siya sa paghahanap kay Kat, mukhang napipilitan lamang siya sa kanyang ginagawa. Nung nag-background check ang mga investigador kay Todd, nalaman nila na siya ay isang insurance at investment broker, na kung titignan mo ay napakamatagumpay sa kanyang trabaho at financially stable na. Ngunit ang katotohanan ay kabaliktaran pala, dahil nasangkot si Todd sa kaso ng fraud. Inakusahan sila ng kanyang business partner ng panloloko sa kanilang mga kliyente na nagkakahalaga ng $983,000. Nalaman din nila na sa edad ng 17 ay sinunog niya ang kanilang bahay bilang ganti sa kanyang ina dahil nagkaroon sila ng hindi pagkakaunawaan. Nasa bahay na yun ang kanyang ina, stepfather at ang tatlo niyang mga kapatid sa labas. Mabuti na lamang at nakalabas sila kaagad sa bahay kaya walang nasugatan ni isa o namatay. Dahil sa kanyang ginawa, siya ay sinentensyahan ng 30 months na probation at kinakailangan niya na makompleto ang 160 hours na community service. Kasunod nun ay hindi na siya bumalik pa sa kanyang ina. Makalipas ang 3 taon, nakilala niya ang babae na nagangalang Teresa na pinakasalan niya. Nagkaroon sila ng 3 anak na puro babae, pero habang tumatagal ay nagkaroon na sila ng problema sa pera. Nahirapan na din si Todd na maibigay ang pinansyal na pangangailangan ng kanyang pamilya, kaya naman si Teresa na ang naghanap ng paraan. 2 ang kanyang naging trabaho habang inaasikaso pa ang mga anak at siya rin ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Dumating na sa punto na kinakailangan na nilang ibenta ang kanilang bahay para may pambayad sa kanilang mga utang. Hanggang sa di na kinaya ni Teresa at nag-file na siya ng divorce. Bumalik siya sa bahay ng kanyang mga magulang kasama ang 3 anak. Pero isang araw pagkalabas niya ng bahay ay may bigla na lamang sumugod na lalaki sa kanya na nakamaskara. Sinaktan siya at sinipa na makailang beses, mabuti na lamang at narinig ng ina ni Teresa ang kanyang sigaw at mabilis siyang lumabas. Naabutan pa niya na sinisipa ng lalaki si Teresa, kaya naman mabilis niya itong tinulak. Alam ni Teresa na si Todd yun pero mariin niyang itinanggi ang akusasyon laban sa kanya. Sinabi niya na nasa bahay lang siya nung nangyari ang pag-atake kay Teresa. Dahil walang sapat na ebidensya ang mga pulis, kaya naman hindi nagtagumpay si Teresa na makasuhan si Todd. Sa relasyon naman nila ni Kath, nalaman ng mga investigador na marami din ang kanilang problema at katunayang nagbabalak na ito na makipag-divorce kay Todd. Sa loob ng sasakyan ni Kath ay nakita ng mga investigador na may naka-schedule siya na meeting sa divorce attorney. Pero hindi yun nabanggit ni Todd sa mga pulis. Alam ni Todd na may balak na si Kath na makipag-divorce at katunayang dumidistansya na ito sa kanya. Kaya naman malakas ang kanyang kutob na may ibang lalaki na si Kath. Ang katotohanan ay may kinakatagpungan na bagong lalaki si Kat at yun ay si Guy Gabriel. Nagkakilala si Guy at Kat sa trabaho at doon na nga nagsimula ang kanilang seryosong relasyon. Balak ni Kat na sumama na kay Guy dahil hindi na umano siya masaya sa kanilang pagsasama ni Todd. Noong una ay pinaghihinalaan din ng mga pulis si Guy. Lalo na nung nakita nila sa cellphone ni Kat ang ilang messages ni Guy nung gabi na nawala siya. Dahil sa kanilang message ay makikita ang pinipressure niya si Kat na sabihin na kay Todd ang tungkol sa divorce at para malaya na silang magsama. At para sa mga pulis, isang red flag yon. Kinalkal din ng mga pulis ang background ni Guy at nalaman nila na dati na siyang inakusahan ng domestic violence ng dati niyang asawa. Pero matapos ang masusing investigasyon na kumpirma na si Guy ay may solidong alibay. Dahil gabi na nawala si Kat ay nasa trabaho siya at napatunayang yun ay totoo. Kinabalik na naman kay Todd ang atensyon ng mga pulis. Sa sasakyan ni Kat ay nakita din ng mga pulis ang sulat kamay ni Todd na nagmamakaawa sa kanyang misis na huwag siyang iwanan at ipinanatag ang asawa na sobrang mahal niya ito. Dagdag pa doon ay nalaman din ng mga pulis na bago namatay si Kat, 2 linggo na pala siya nakikitulog sa bahay ng kanyang kaibigan dahil ayaw na niya makasama si Todd. Noong October 30, 2012, nakakuha ang mga pulis ng search warrant sa bahay ni Todd kung saan ay nakuha nila ang iba't ibang bagay gaya ng laptop. Sa kanilang garahe ay nakita din nila ang baseball bat na may mantsa ng dugo na kalaunang nakumpirma na nagmula kay Kat dahil sa nagmatch ang DNA.
Sa laptop ni Todd ay nakita na merong tatlong mga folders. Ang una ay naglalaman ng mga flyers na siyang tinapon niya sa parking lot ng trabaho ni Kat. Ang pangalawang folder ay pinangalanan niyang track stick na tumutukoy sa GPS tracking device na siyang ginagamit ni Todd ng 3 taon na para i-monitor ang bawat galaw ni Kat. Nalaman din ng mga pulis na sinusundan ni Todd si Kat. Gabi na pinatay si Kat ay nakita ng GPS device ay tinanggal sa sasakyan ni Kat at kinuha ito ni Todd. Sa GPS data ay nakita din na mula sa kung saan niya iniwan ang sasakyan ni Kat, napunta ito sa bahay niya, na tumugma din sa nakita sa surveillance footage ng kanilang mga kapitbahay. Inaresto si Todd sa hinalang pagpatay kay Kat, pero mariin niya itinanggi ang akusasyon laban sa kanya. Sa panahon ng trial ay nagtestify pa si Guy. Sinabi niya na nabigo si Kat kay Todd dahil masyado na itong controlling at manipulative. Takot din umano si Kat na sabihin kay Todd ang tungkol sa balak niyang divorce. Nagtapos ang madramang paglilitis noong January 25, 2017. Si Todd ay napatunayang guilty sa kasong first-degree murder noong April 4, 2017 at siya ay sinentensyahan ng 59 years na pagkakakulong. Please support po my second channel na Usaping Krimen. Salitan ang pag-upload ko sa kada channel kaya kung gusto niyo na makapanood ng crime story araw-araw, maaari lamang po na i-check ang bawat channel para sa mga panibagong videos. Maraming salamat! Huwag magatubiling ibahagi inyong mga saloobin at komento. And please huwag kalimutang mag-like and subscribe sa aking channel kung hindi mo pa nagagawa. Magkita-kita tayo ulit sa aking susunod na video. Maraming salamat!